Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radio ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Tamang sagot, C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang dobling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Tamang sagot, C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw pantrapiko na kumukurap-kurap? A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kung walang panganib. B. Hintayin hanggang maging berde ang ilaw. C. Huminto at hintayin ang pulang ilaw. Tamang sagot, A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kung walang panganib. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Tamang sagot, B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Bako-bako ang kalsada. C. Matarik na kalsada. Tamang sagot, D. Bako-bako ang kalsada. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA 10,666 Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 Philippine pesos. B. PHP 5,000. C. 7,000 Philippine pesos. Tamang sagot, B. 5,000 Philippine pesos. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at lahat ng saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa interseksyon. Tamang sagot, B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Tamang sagot, C. Bago lumiko. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula na ang traffic light o sinyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay huhulihin ka. B. Dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na berde. Tamang sagot, B. Dapat kang sumunod. Ang taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman. C. May kasamang kwalipikadong nagtuturo. Tamang sagot, A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangandaan kaya dumiretso ka lang. B. Magmaneho ng maingat, para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Tamang sagot, D. Magmaneho ng maingat, para itong give way sign. Habang nagmamaneho gusto mong lumiko pa kaliwa sa minor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat. Tamang sagot, C. Huwag magmadali at ayusin ang paglipat. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? A. Upang bigyan ng abiso ang bilis ng motorista. B. Para balaan ang motorista na hindi sila maaaring pumarada kahit kailan. C. Para balaan ang mga motorista na may lebel ng pagtawid sa riles sa unahan. Tamang sagot, C. Para balaan ang mga motorista na may lebel ng pagtawid sa riles sa unahan. Gamit ang backbone na motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid. B. Cross stand. C. Stand sa gitna. Tamang sagot, C. Stand sa gitna. Ang driver ay nararapat na laging magbigay ng daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malalaking sasakyan. B. Maliliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan, emergency. Tamang sagot, C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan, emergency.
Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10,666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon, B. Multang 50,000 piso. C. Pagbawi ng driver's license. Tamang sagot, C. Pagbawi ng driver's license. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho, B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, C. Lahat ng nabanggit. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang ilaw trapiko na ito? A. Magpatuloy, B. Maghintay sa pulang ilaw. C. Magpatuloy kapag walang sagabal sa kabila. Tamang sagot, A. Magpatuloy. Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagtanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil makakaapekto ito sa mga electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Tamang sagot, C. Dahil maaaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangandaan. Tamang sagot, D. Daang tren. Pinapahintulutang pumaroda ang isang sasakyan ko. A. Lampas 4 na metro sa boca incendio o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng interseksyon. Tamang sagot, A. Lampas 4 na metro sa boca incendio o fire hydrant. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Tamang sagot, C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Paano ka naaapektuhan ng alak? A. Pinabibilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinabubuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Tamang sagot, C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasama na lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Tamang sagot, A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw. Ang ibig sabihin nito ay A. Sira ito. B. Mabagal na paggalaw. C. Kotse ng doktor. Tamang sagot, D. Mabagal na paggalaw. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Tamang sagot, B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission complaint at karapat-dapat na gamitin, magbigay kaayusan sa kalsada at A. Panatilihin ang kalinisan sa kalsada, bibigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang publiko. Tamang sagot, bibigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumireno ng maayos, B. Pumireno ng madalas, C. Pumireno ng biglaan. Tamang sagot, A. Pumireno ng maayos. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada, B. Kahit saang bahagi ng kalsada, C. Sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Sa krus na daan walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating, alin ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan, B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Tamang sagot, C. Wala. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa interseksyon na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ng takbo. C. Bagalan ng takbo at hintayin ng traffic enforcer. Tamang sagot, A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Maiiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabale wala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko.
B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Tamang sagot, A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan na nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pangkonstruksyon, B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Tamang sagot, B. Standard protective helmets. Sino ang responsible para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay ng sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan, B. Ang nagpapasakay sa sasakyan, C. Ang may-ari ng sasakyan. Tamang sagot, A. Ang driver ng sasakyan. Sa alin mga sitwasyong maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag, B. Kung magaan ang trapiko, C. Wala sa itaas. Tamang sagot, C. Wala sa itaas. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar, B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar, C. Ang driver ng higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar. Tamang sagot, A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Kailan mo dapat suriin ang lebel ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 kilometro, B. Bago ang mahabang lakbayan, C. Umagang-umaga. Tamang sagot, B. Bago ang mahabang lakbayan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Panganib sa nahuhulog na bato, B. Sirang kalsada, C. Matarik na kalsada. Tamang sagot, A. Panganib sa nahuhulog na bato. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina, B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberdeng ilaw, C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Tamang sagot, C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang busina ay para sa A. Pampagising, B. Ingay, C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Tamang sagot, C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin. A. Bago umalis sa interseksyon, B. Habang patungo sa interseksyon, C. Bago lumiko sa interseksyon. Tamang sagot, C. Bago lumiko sa interseksyon. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto, B. Huminto kapag nagpalit ng pula, C. Huminto kung kinakailangan. Tamang sagot, A. Humanda sa paghinto. Hindi ka maaaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan, B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer, C. Magbigay senyales na ikaw ay paparating. Tamang sagot, A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawala ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno, B. Lumilikong mabagal, C. Akserasyong napakabagal. Tamang sagot, A. Hindi tamang pagpreno. Sa anong pangyayari maaaring pumaroda sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente, B. Wala, C. Kapag empleyado ka ng ospital. Tamang sagot, B. Wala. Ano ang dapat mong gawin kung ang riles ng tren ay walang babala o warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis subalit huwag kalimutang suotin ang helmet, B. Huminto sa layong 15 talampakan sa riles ng tren, lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng riles at suriin kung maluwag ang trapiko, C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng riles ng tren, at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Tamang sagot, C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng riles ng tren, at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi ipinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books o email, B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device, C. Paggamit ng hands-free device. Tamang sagot, C. Paggamit ng hands-free device.
Sa anong pagkakataon hindi maaaring mag-overtake? A. Tuwing gabi, B. Kung umuulan, C. Sa blind curve. Tamang sagot, C. Sa blind curve. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada, B. Madulas ang kalsada, C. Baku-bako ang kalsada. Tamang sagot, A. Ginagawa ang kalsada. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis, B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag, C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Tamang sagot, C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo, D. Hindi totoo, C. Walang sagot. Tamang sagot, D. Hindi totoo. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina, B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno, C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Tamang sagot, B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may sinyas na huminto? A. Bagalan ang takbo at dumiretso kung ligtas na itong gawin, B. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyang nanggagaling sa kaliwa na kakanan, C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Tamang sagot, C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Sino ang partikular na hindi kasama sa Republic Act No. 10,666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal, B. Batang kailangang pumunta sa paaralan, C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa pangit na panahon, B. Sa mabigat na daloy ng trapiko, C. Kapag nagmamaneho. Tamang sagot, C. Kapag nagmamaneho. Ayon sa RA 10,666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km/h, B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km/h, C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km/h. Tamang sagot, C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km/h. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan, B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis, C. Ito ay ipinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Tamang sagot, C. Ito ay ipinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ang takbo, B. Bagalan ang takbo, C. Palaging lumipat ng daan o lane. Tamang sagot, B. Bagalan ang takbo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid, B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan, C. Papasok sa sangandaan. Tamang sagot, B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake, B. Bawal huminto, C. Gilid ng kalsada. Tamang sagot, C. Gilid ng kalsada. Salamat sa panunood, pa-subscribe po, at panoorin ang kasunod na video.